Ramdam din ang hagupit ng Super Typhoon Yolanda sa Northern Cebu. Winasak ng bagyo ang ilang negosyo, paaralan, munisipyo at maging simbahan sa ilang bayan. At mula sa Cebu, saksi si Ivan Mayrina. Ito ang bayan ng Daan Bantayan dito sa Cebu. Isa ito sa pinaka-northernmost na munisipyo dito sa lalawigan ng Cebu. Alas 9 ng umaga nung Biyernes, November 8, habang nananalasa ang bagyong Yolanda, nang tumama at maramdaman ng husto dito sa Daan Bantayan ang hagupit ni Yolanda. Yang nakikita nyo yan, dati puro bahay yan. Sa lakas ng hangin, halos mabura yung mga kabahayan dyan. Dito naman, ang ating kinatatayuan, ang mismong plaza ng Daan Bantayan. Nakikita ninyo ang pinsalang inabot nila dahil sa napakalakas na hangin. Ang kanilang munisipyo, natuklap ang buong bubungan. Bagamat pinaghandaan, hindi nasahan ng mga taga-Daan Bantayan sa Cebu na ganito magiging lakas ang signal number 4 ng bagyong si Yolanda nitong Biyernes. Ang kanilang cultural center bumagsak din na tila tinapakan ng isang higante. Ang kanilang plaza, ganitong itsura, tila iwinasiwa sa mga puno at nagtumbahan ng mga poste. Para bagang ma-experience natin yung sound ng 747. Tapos yung isi-shake ang building. Ito, even this to building nito. Ganun, nakakatakot talaga. Nagpatupad ba ng forced evacuation siyamang nasawi sa kanilang mga kababayan? Ang mga bahay, lahat na pinsala. Ang mga puno, dumapa. Maging ang kanilang mga paaralan, marami ang hindi muna pakikinabangan. Dito sa Daan Bantayan, aabot sa hanggang 14,000 ang mga kinailangan magsilikas mula sa kanilang mga tahanan dahil nga nasira ang kanilang mga bahay sa hagupit ng bagyong Yolanda. Pero karamihan sa kanila ngayong araw na linggo ay nagsibalikan na, pilit isinasalba kung ano man yung pwede pang mapakinabangan sa kanilang mga tahanan. Tulad na lamang nitong si Nanay, kakausapin natin siya. Bakit po pinili niyong dito pa rin bumalik sa bahay ninyo? Mukhang, di ba delikado ito, itong nilagay niyong yero dito? Pinili namin dito lang talaga kami sa bahay namin. Ano po yung balak ninyo niyan? Balak namin na sana may makatulong konting tulong, makapagtayo ulit ng ang bahay, tirahan namin. Kahit malang kaunti. Sa ngayon, kulang na kulang nakakarating na relief goods sa mga taga rito. Nadaraan ng mga kalye pero maraming bahagi ang one-way at patuloy pa rin ang clearing operations ng DPWH. Kaya naman marami ang mga negosyong apektado rin, tulad na lamang sa palengking ito sa katabing bayan naman ng Medellin. Since birth mo, ngayon lang. Ano ba kalakas yung naranasan ninyo? Naku, parang end of the world na. Kasi, yung sa San Remio, yung namin, yung bahay namin, tinampakan ng maraming mga sin, maraming mga pusti. Kuha ito mismo ng parish priest ng St. Ignatius of Loyola Parish sa Medellin habang binabayo sila ng bagyong Yolanda Biyernes ng umaga. Rinig na rinig ang hampas ng hangin at ulan at makikita ritong unti-unting umaangat ang mga yero hanggang tuluyang liparin. Ganito na ang itsura ng simbahan ngayon. Ang altar wala ng bubong, pero sa gitna nito, nananatiling positibo ang kanilang kura paroko. We understand that there are many things beyond our control. We can survive. No? Sa Bugos City, Cebu, kitang-kita din ang pinsala sa buong lungsod ng pananalasa ni Yolanda. Walang kuryente sa buong bayan at hindi pa rin tuluyang naibabalik ang mga linya ng komunikasyon. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.